Welcome sa DRS 2.0. Fresh at nagbabagang happenings bang hanap mo? Mga padabarkads man yan o mga trending topics? Pwes, sagutin natin yan. Kaya naman isubscribe nyo na ang ating channel para sa mga nagbabagang balita everyday. Welcome back again sa ating YouTube channel mga Kadabarkads, and for today's video, ang pag-uusapan natin ay tungkol sa mga importanteng kaganapan sa loob at sa labas ng Eat Bulaga. At unahin nating pag-usapan ang pagbati po ni Bossing Vic Soto at ng mga Eat Bulaga host dito po sa live ng Eat Bulaga kay Mr. Wally Viola dahil sinatanggap po nitong parangal kahapon bilang Most Outstanding Media Personality. Pagbibiro nga po ni Bossing Vic Soto, bakit daw ginawaran ng outstanding gayong hindi naman daw nakakatayo or nakakastand si Wally Viola. Na siyang bentang-benta sa mga televiewers natin itong joke ni Bossing Vic Soto. And may isang pakiusap nga po si Wally Viola na siyang ilalapit niya po o itudulog kaya Tito Soto. Ayun nga dito, pilay lang ako pero may boses na kapagsalita pa ako, Dabarkads TV host Wally Viola. Ito ang naiwika ng sikat na komedyante, aktor at TV host sa gabi ng parangal ng lokal na pamahalaan ng Pamplona, Camarines Sur. Isang pagkilala sa mga tubong Pamplona na kabilang ang Itbulaga TV host na kinilala bilang Most Outstanding Media Personality. Sabi ng aktor sa kanyang mensahe sa harap ng kanyang mga kapwa taga Pamplona, ilalapit at ipapakiusap niya sa kanyang boss na si Tito Sen, Senator Vicente Tito Soto, na mabigyan ng pondo ang LGU para sa water system project, mga kalsada at paglalagay ng street lights. Nagpasalamat naman si Walter James Wadi, Barok Payola sa LGU Pamplona sa pamumuno ni Mayor Awi Agustin sa kanyang natanggap na parangal at kanya itong iniaalay sa kanyang pamilya lalo na sa kanyang lolo at lola. Samantalang kanina naman po hindi pa man po nagsisimulang Itbulaga mga Kadabarkads, marami na po ang nakatutok sa programang Itbulaga dahil sa paglabas daw nitong si Ruel Carino ngayong araw. Ayon nga dito, thank you so much Mami Lavelle sa pagbibigay ng permiso na madalaw namin si Daryl Ruel Carino and ang Matt Monroe clones habang siya ay nagpapagaling from his surgery. Hindi po kami nangungulit. Kita sa mga mata niya ang saya para po sa ibang mga nagmamahal sa ating bunso. Hindi po namin siya pinakanta o ano paman, alam namin na need pa niya ng full recovery. Masiliang kaming magkwentuhan with Mami Lavelle, Mami Henya at Daddy Henyo. Sabi ni Bunso, and para po sa ikakasaya ng mga nagmamahal kay Rowel, muli po siyang masisilayan sa EB mula ngayong Friday, May 8 at bukas Saturday, kaya tutok muli sa EB Today. So yun po mga Kadabarkads, yung kanyang naging announcement. Kaya talaga namang marami po ang nanonood ng Itbulaga kanina dahil gusto po nilang makita at masilayan itong si Rowel Carino. Samantalang pag-usapan naman natin ang kakatapos lamang po na birthday celebration ni Ma'am Helen Gamboa na kung saan meron nga pong mensahe sa Pops Fernandez para po sa kanya. Sabi niya dito, after my previous post about friendship, here's one that truly defined friendship goals, an iconic woman to many, but to us, she's family. My mom's dearest and life-lost best friend. Happy birthday to my beautiful Ninang Helen Gamboa Soto. Thank you for the endless love, guidance, and encouragement you and Ninong have always given me. I will forever be grateful for the beautiful friendship you shared with my mom and for the beautiful soul that you are. We are truly blessed to have you in our lives. Love you. So, ayan, tinag niya po si Helen Soto. So, nakakatuwa lang dahil talaga namang ang dami pa nagmamahal sa pamilya Soto, lalo na po kay Ma'am Helen Gamboa. Samantalang panibagong noontime show, kinakasa, bagong noontime show. Ayon kasi dito, bagong noontime show aariba na daw po. Nagsunod-sunod na ang mga bago at hitik na mga programa ng GMA Network mula umaga hanggang sa gabi. Nagsimula na ang bagong bihes na TikTok Lock na napapanood tuwing alas 11 ng umaga. Tampok ang mga paboritong kapuso celebrity sa segment ng programa. Magkakaroon din ng pagbabago sa noontime handog ang GMA-produced noontime high. Napapalit daw sa It's Showtime dahil kalat na rin naman ang balitang hindi na ito i-renew ng Kapuso Network dahil sa dami ng violation nito, lalo na tahasan na itong nagpo-promote ng mga ABS-CBN show at movie
nang walang pahintulot sa GMA. So di umano ay papalitan na daw po itong It's Showtime mga Kadaber Cards dito po sa GMA Network at ang ipapalit ay Noontime High. So hindi ko sure kung may katotohanan nga na hindi na magre-renew itong It's Showtime sa naturang network. Samantalang Dabber Cards Sharon Cuneta galit na galit daw po at naglabas ng sama ng loob. Bakit nga kaya? Ayon dito ibinahagi ng singer na si Sharon Cuneta ang kanyang sama ng loob sa mga Duterte na nag-ugat sa umano'y ginagawang pabatikos sa mga DDS sa kanyang pamilya. Sa isang pahayag, sinabi ni Cuneta na kasama rin sa kanilang kinasasama ng loob ay ang tila pagtataksil ng mga Duterte sa kanila nang tumakbo ang kapatid ng singer na si Shet Cuneta sa pagkaalkalde. Ayon kay Cuneta, mismo ang mga Duterte daw ang naghimok sa kanya kapatid na tumakbo sa pagkaalkalde ng Pasay ngunit nagulat na lamang umano sila noong suportahan ni Vice President Sara Duterte ang kalaban ng kapatid ng singer na si Emil Calixto Robiano. Sabi dito, ilang taon ko din silang halos hinahayaang masaktan habang pinagtatanggol ko ng pilit si tatay sa kanila pero sobra na kayo. Ayokong makasama ang mga tulad ninyong walang awa o puso. Ilang beses na kaming nasaktan, napakasama ko namang asawa at ina kapag hinayaan ko pa na magpatuloy yun ng nakasmile lang lagi. Hindi ko na kaya. Yan po yung sinabi daw ni Sharon Cuneta. Samantalang isang noontime host magsasampa ng kaso or nagsampa na po ng kaso dahil nga po sa pangluloob at pagnanakaw sa kanilang tahanan. Ayun nga dito, may update na si Teddy. Nagbigay na ng update si Showtime host at Rocksteady vocalist Teddy Corpus matapos looban ang kanilang bahay noong linggo. Ayon kay Teddy, ibinalik na umano ng kapatid ng suspect ang gadget na tinangay mula sa kanilang tahanan. Gayunpaman, hindi na raw nabawi ang ilang alahas at perang ninakaw. Napag-alaman na ang suspect ay meron na palang dating kaso ng pagnanakaw at illegal firearms possession. Sa ngayon, nagsampa na ng kaso ang Quezon City Police District laban sa naturang suspect. Samantalang Willie Rebillame, sinagot na po ang akusasyon na viral ngayon sa mundo po ng social media. Pinabulaanan niya po ito at sinabing wala ito pong katotohanan ang naturang kumakalat na video na kung saan pinaparatangan siya na bawal daw po nga siyang tingnan. Ayon po kay Mr. Willie Rebillame, sira ulo daw itong batang to at gustong sumikat pati daw siya ay gagamitin niya. At alam mo ikaw, bata ka pa, pero sira ulo na. So yan po yung inilabas sa pahayag ni Mr. Willie Rebillame mga Kadaber Cards. Actually, hindi ko alam kung sino talaga yung nagsasabi po ng katotohanan sa kanilang dalawa. Kasi alam naman natin na medyo stricto po itong si Mr. Willie Rebillame. Pero hindi naman natin alam kung may katotohanan yung sinasabi po nung na-interview na lalaki na sinabing siya daw po ay OGT ng naturang programa. So kayo ba mga Kadaber Cards, saan po kayo maniniwala? Sa sinasabi po ni Mr. Willie Rebillame or sa viral video? Please comment down below.